Kung bago pa kayo sa ating channel, please like and subscribe at huwag kalimutang i-click ang notification bell para palagi kayong nakaantabay sa mga sumusunod na kabanata ng Putaktirang Pinoy. Apoy sa kalsada, ang huling laban. Sa isang madilim at basang kalsada, kung saan bawat bato ay tila nakasaksi na sa mga lihim ng syudad, nagtagpo ang dalawang kaluluwang hinahabol ng katotohanan, sina Tanggol at si Fatima. Hindi maaari, bulong ni Tanggol nang makita ang babae. Fatima. Pero hindi pa man nakapagsalita si Fatima, agad na siyang tinutukan ng baril ni Tanggol. Matatalim ang tingin ng lalaki, halos sumisigaw ang kanyang galit. Sino ang pumatay kay David? Singhal niya, sabihin mo. Nangangatog si Fatima. Ang kanyang luha ay tila ulan sa disyertong nagluluksa. Nanginginig ang kanyang tinig, pero sa huli, tuluyang napukaw ang kanyang lakas. Si Miguelito, aniya sa pagitan ng hikbi. Siya ang pumatay kay David. Kasabay halos ng kanyang pag-amin ay ang pagdating ni Paeng, hingal, puno ng kaba. Hindi lang yun, babala niya. May mas matindi pang balak si Miguelito, gustong patayin ang buong pamilya namin. Lalo na't alam ni Fatima ang buong katotohanan. Napaluhod si Fatima, humahagulhol habang nagmamakaawa. Tanggol, tulungan mo kami. Kailangan ka namin. Gusto na po niyang wakasan ang pamilya namin. Habang ang takot at pagtatapat ay bumalot sa lansangan, sa isang marangyang silid naman ay nagnangaliit si Don Gustavo. Tila yelo ang katahimikan sa loob ng kwarto, at mas malamig pa ang balita. 60-40 po ang lamang ni Tanggol, ani ng kanyang tauhan. Mas mataas po siya kay Miguelito. Napapikit si Don Gustavo sa inis, saka bumaling kay Santino. Dapat matapos na si Tanggol. Wala nang atrasan. Tumindig si Santino, mabagsik ang aura, at malamig ang pananalita. Ako ang bahala. Ako mismo ang papatay sa kanya. Pinapangako ko, ito na ang huling araw ni Tanggol sa mundong ito. Sa isang liblib na lugar, humarap si Tanggol kay Rigor, isang lalaking itinatago ang bangkay ni David. Wala nang pakundangan si Tanggol. Mabilis niyang tinutukan ng baril si Rigor. Ibigay mo sa akin ang bangkay ni David, aniya sa mapanganib na tono. Kung hindi, ikaw ang ililibing ko rito ngayon. Pilit na nagpakatatag si Rigor, pero sa harap ng baril at bangis ni Tanggol, napilitang sumuko. Ibinigay niya ang katawan ni David, katawang walang buhay, pero may dalang mabigat na katotohanan. Ngunit hindi pa tapos ang gabi. Biglang dumating ang mga pulis. Napilitan ang grupo ni Tanggol na magsitakas. Sa loob ng sasakyan. Kita ni Tanggol ang paparating na panganib. Maghiwa-hiwalay tayo. Utos niya. Lituhin natin sila. Mabilis ang habulan. Mula sa kabilang panig, nagpaputok si Rigor habang isinisigaw sa kanyang driver. Bilisan mo. Huwag nating palampasin to. Nagkasalubong ang dalawang kampo. Umalangaw-ngaw ang unang putok, at sumunod pa ang mga salitang sinapawan ng bala. Isang matinding labanan ang sumiklab. Walang atrasan. Walang pakiusapan. Humarang si Tanggol sa sasakyan ni Rigor. Bumaba siya, agad nagpaputok. Si Rigor, walang takot na gumanti. Ang gabi na balot sa usok, sigawan, at putukan, tila impyernong bumaba sa lupa. Habang dumadaloy ang dugo sa lansangan, lalong lumalalim ang sugat sa puso ni Tanggol. Ang galit niya'y hindi na lamang para kay David, kundi para sa lahat ng kasinungalingang sumira sa kanilang mundo. Si Rigor, sa kabilang banda, ay patuloy na nilalason ng maling paniniwala, hindi na niya makita kung sino ang tunay na kalaban. At sa gitna ng nagwawasak na pamilya, ng lumalalang digmaan, isang tanong. Ang nananatiling nakabitin, hanggang saan ka dadalhin ng paghihiganti, at sino ang matitirang nakatayo sa dulo? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section, huwag kalimutang mag-like, share and subscribe at i-click ang notification bell, para updated kayo sa mga palabas ng Putaktirang Pinoy. Maraming salamat po sa panonood, at magkita-kita ulit tayo sa susunod na kwento.